ng buwan ng Ramadan dahil napapaloob dito ang Lailatul Qadar. Pero pag araw ang pinag-uusapan, tulad ng nabanggit ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, talagang ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah ang pinakamainam alal itlaq. Sa lahat ng araw, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na kung saan ang mga mabubuting gawain ng isang mu'min, ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mas minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga araw na ito. Ang ibig sabihin, yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay sa ikalimang araw ng Dhul-Hijjah. Tayo ay sa ikalimang araw ng Dhul-Hijjah. So nagtanong ang mga sahaba, ang mga kasamahan ng ating mga propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanilang sinabi, qalu ya Rasulullah, o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga, kahit pa ito ay jihad, sabi nila, walal jihadu fi sabilillah, kahit pa ito ay jihad, kumbaga yung taong magkikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagot naman ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kahit pa ito, sabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa isang tao, sabi niya, lumabas upang magkipaglaban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kuffar, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dala niya ang kanyang, kumbaga, lahat ng kayamanan at ang kanyang, kumbaga, sarili mismo, at hindi na ito nakabalik dahil siya ay namatay bilang isang mujahid. So, hindi naman, kumbaga, ikumpara natin dito ang mga gantimpala binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mujahid. Kung nakabalik pa ito, kahit pa lumabas kasama ang kanyang kayamanan, lahat-lahat, makipaglaban para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin mapapantayan ang gantimpala binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mu'min, sa isang mananampalataya, kapag siya ay gumagawa ng samba, gumagawa ng ibada sa loob ng 10 araw, sa loob ng unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano-ano ang mga dapat natin gawin sa loob ng, kumbaga, unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah? Una na dito, yung pagsasagawa ng mga sunanur rawatib, yung mga sunna, mga sala, prayer, kasama doon sa, kumbaga, as-salawatul maktuba, yung mga prayer na inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung sabihin natin dito, ang mga prayer dapat natin isabuhay sa unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, parang, kumbaga, ibig sabihin dito na pag nakalipas na ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, parang okay lang sa atin na hindi natin ito ay isa sa buhay o kaya ginagawa. Pero ang pinag-uusapan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil obligatory naman ito sa lahat ng oras, sa lahat ng, kumbaga, sa lahat ng lugar habang ikaw ay nabubuhay, yung mga sunnah, yung mga irerekomenda sa atin ng mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tulad ng sunanur rawatib, dapat natin yan na hindi maaalis sa ating mga sarili, sa buhay natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Taib. Pangalawa, yung pag-aayuno, sunnah. Okay? Pag-aayuno, simulang unang araw pa lamang hanggang sa araw ng Arafah. So ang araw ng Arafah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sunna lamang sa mga tao hindi magsasagawa ng Hajj. Yung mga tao pumunta dito sa Makkah upang magsasagawa ng Hajj, mas mainam sa kanila na huminto o kaya hindi mag-ayuno, dahil para magbigyan sila ng lakas sa araw na yon, dahil maraming mga ibada dapat nilang gawin, at ito ay yatulul muddah. Ibig sabihin, kung mahabang oras ang nilaan nila sa araw na yon. So kailangan nila ng kaunting lakas.
Kaya hindi sunna, hindi irerekomenda sa kanila ang mag-ayuno, maliban na lang kung ikaw ay hindi magsasagawa ng Hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito naman sa pag-aayuno sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, nagsimula ito sa unang araw pa lamang. So kapag hindi mo kaya, kahit ito ay kumbaga sabihin na natin ikaw ay magsimula sa unang araw, sa ikalawang araw magbuka ka, ibig sabihin hindi ka mag-ayuno, dumating naman ang isang araw, kinabukasan mag-ayuno ka, kumbaga yung sabi nila yuftiru yawman wa yasumu yawman, ito ang ginagawa ni Dawud alayhi salam, yung propeta Dawud alayhi salam. So ang importante dito, kapag hindi mo ito kaya o kaya wala kang oras, basta yung araw ng Arafah. Dahil ang pag-ayuno dito malaking gantimpala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa na dito, yung gantimpala sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, ahtasibu ala Allah. Kumbaga, inaasam-asam ko ito sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Yung inaasam-asam ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na papatawarin niya ang aking kasalanan, yung isang taong na nakalipas at saka yung isang taon na hindi pa darating, yung hindi pa darating. Ibig sabihin, sa loob ng 2 taon, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kasalanan, katumbas ng pag-aayuno natin ng isang araw. Kaya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sisikapin natin at pagbutihin natin ang ating niya, layunin. Ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So, i-convince natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kalugar. So, dito, dahil kung halimbawa nakapag-ayuno sila dahil sa atin, so may ibang reward na ibibigay sa atin ng ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, may additional tayo. Ang mu'min kasi dapat haris, kumbaga, dapat hindi siya mahuli sa paggawa ng mabubuting gawain. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat dito yung araw ng Arafah, una na dito yung pag-ayuno, pagparami ng dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama na dito yung paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga gawain ng mga hujjaj, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, babanggitin din natin kung saan matatagpuan sa ating lecture biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang mga gawain na dapat nating isabuhay sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, kung kaya natin, yung pagsasagawa ng Hajj. Ito ang pinaka-the best, pagsasagawa ng Hajj. Pangalawa, maliban dito, yung pinaka-the best, yung pagsasagawa ng Umrah. Okay? Pagsasagawa ng Umrah. So kung hindi naman natin kaya, meron din pinaka-the best, yung pagkatay ng udhiyah. Yung pagkatay ng udhiyah. Pag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkatay tayo ng hayop upang ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makukuha din to natin dito sa pinaka-last lecture natin, ngunit binanggit ko lang dito para may idea tayo dito sa unang 10 araw ng buwan, unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. So ang pagkakatay, okay, pagkakatay ng mga hayop, kailangan ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay sunnah muakkada na kung saan kahit ang isang tao na sabihin na natin na nakapagkatay na sa mga nakalipas na taon, ngunit kung may kaya naman siya, dapat ito ay isinasagawa niya ng taong-taon. So isang kambing, sapat na sa isang pamilya. Sapat na sa isang pamilya kahit ilan pa sila. So ang gabit ng isang pamilya dito, yung isang bahay, pang isang bahay, kahit 10 pa sila, kahit ilan pa sila sa loob ng isang bahay, okay? Sapat na ang isang kambing. So mas mainam pa rin tag-iisa-isa. So kapag hindi kaya, sapat na ang isang kambing mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang baka naman,
sapat na ito para sa 7 pamilya. So bawat pamilya may isang tao doon na kumbaga siya ang nagmamay-ari para naman pagsapit ng unang araw ng Dhul-Hijjah, hindi na siya pwedeng kumbaga magtanggal ng kanyang magputol ng kanyang kuko at mag-ahit ng kanyang mga balahibo. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sisikapin natin kung may kaya naman tayo magkatay ng mga hayop sa buwan na ito. Tayyib. Ano pa? Yung mga zikir, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pumasok na dito yung at-takbir, takbirul mutlaq, takbirul muqayyad. So ang takbirul mutlaq kahit anong oras mga kapatid sa pananampalatayang Islam hanggang sa lumubog ang araw sa ika-13 days ng Dhul-Hijjah. So kahit saan ka pa, kahit nasa palengke ka pa, pwede kang magbigkas ng takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. At may mga siga pa dito, ngunit ito ang masyhur na kumbaga ginagawa ng mga karamihan. So kahit pagkatapos ng sala, kahit before sala, paggising mo sa umaga, sa tanghali, after kumain, basta sa lahat ng oras, pwede kang magbigas ng takbirul mutlaq. So nagsisimula ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sa unang araw ng Dhul-Hijjah. Kapag lumubog na ang unang gabi sa Dhul-Hijjah, pwede ka nang magsimula sa takbir. So karamihan sa atin, kung mapapansin natin sa ating kumbaga sa ating community, parang hindi natin ginagawa ang ganitong gawain, ang ganitong shiar ng ating relihiyon. Hindi ito ginagawa. So napansin ko lang last 3 years nung nag-travel ako papuntang Makkah, nasa airport ako, halos lahat yung mga nakikita ko na may pinag-aralan, dahil malalaman naman natin yon, may pinag-aralan, talagang nagtatakbir sila. So na-encourage ako doon. Sabi ko, bakit yung mga ulama natin na parang hindi nila ini-encourage ang kanilang mga sabihin na natin constitution, hindi constitution, yung ano nila, yung mga kababayan nila na yung mga kalugar nila na ginagawa ang ganitong gawain mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So parang kumbaga anong tawag dito? Ajib to. Sabi ng mga Arabo. Kumbaga talagang namamangha ako sa mga ginagawa ng ating mga ulama. Hindi sila nagbibigay ng mga ganitong payo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ang pinaka-popular na gawain ng mga sahaba sa panahon ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at sa mga 4 na khalifa ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sapat na ang subhanahu wa ta'ala at ibang pang mga gawain. So ngayon, dadako na tayo dito sa sa ating lecture. So sabi ng may akda, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, babu sifatil hajji wal umrah. So yusannu lil muhillina bi Makkah al-ihramu bil hajji yawm at-tarwiyah qabla az-zawali minha wa yujzi'u min baqiyatil haram wa yabitu bi Mina. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabanggit natin sa unang lecture natin yung kiran o kaya karin at saka mufrid o kaya ifrad. Kapag pumasok sila dito sa Makkah galing miqat, nananatili pa rin sila sa loob ng ihram. Ibig sabihin, yung mga mahzurat, yung mga bagay na ipinagbabawal habang sila ay naka-ihram, bawal pa rin sa kanila dahil sa loob sila ng ihram. So tulad ng sinabi natin,
may isang gawain lang na pwede kang anong tawag dito, magtahallul, yung gawain ng tamattu. So dito ang layunin ng may akda o kaya ng author dito yung tamattu talaga. Kaya sabi niya dito, yusannu lil muhillina bi Makkah. So, kung ikumpara natin sa mga hujjaj na nanggaling sa Pilipinas, ang lahat ng ginagawa nila dito, tamattu sila. Dahil pagdating nila dito sa Makkah, mag-umrah muna sila, di ba dadaan sila sa Mikat, after doon, papasok sila dito sa Makkah, at nabanggit din natin yon, at mag-umrah sila ng buong buo. Yung qasdi, ang ibig kong sabihin ng buong buo, tinatapos nila ang umrah hanggang makapaggupit sila, hanggang sa back to normal sila. So dito yung mga taong yon, yung mga ginagawa nila, yung mga taong yon, para sa kanila sunna, o kaya irerekomenda sa kanila mag-ihram, okay? Dahil papasok na sila sa Hajj, mag-ihram, okay? O kaya sunna sa kanila, mabuting gawain sa kanila na magsuot ng ihram, ibig sabihin papasok na sa ihram sa araw ng tarwiyah. Anong ibig sabihin ng tarwiyah? Ang tarwiyah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung ika-walo ng Zulhijjah, ika-walong araw ng Zulhijjah. So kinabukasan, ibig sabihin, kinabukasan, araw ng Arafah. So dito, ayon sa sinabi ng muallif rahimahullahu ta'ala, al-ihramu bil hajji yawm at-tarwiyah qabla az-zawali minha. Ang ibig sabihin, sa ikawalong araw ng Zulhijjah, kailangan mag-ihram na sila. Yung papasok muli sa ihram para sa Hajj, labbayka hajjan, bago magtanghali. Saan sila mag-ihram? Dito mismo sa Makkah. Doon mismo sa Makkah. Kung saan lugar na, kumbaga, yung lugar na tinutuloyan nila, halimbawa sa hotel, sa bahay, basta doon sa lugar na kung saan sila tumuloy sa Makkah. Sunna doon sila magsuot ng ihram at pumasok sa ihram. Ibig sabihin, magsabi ng labbayka hajjan, okay? Qabla zawal, bago ito magtanghali. Ito ay sunna lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So sasabihin ko sa inyo, sa dami-dami ng tao ngayon, ang government ng Saudi kasi, may mga tanzim, may mga ginagawa silang arrangement, tapos makipag-arrange doon sa mas'ul na sa isang dawla. Bawat dawla may ganun eh. So parang kapag hindi ito nagawa, para wala namang problema, dahil ito ay sunnah. Pero sa lahat ng mursidin, yung mga sheikh natin sa Hajj, kung saan sila ang mga leader sa mga hujjaj, dahil may mga grupo yan, di ba? Bawat isang grupo may isang mursid, o kaya kung tawagin sheikh. Kailangan pa rin nila mapanatili ang ganitong sunnah. Sasabihin nila sa kanilang mga jama'a na kailangan yung mag-ihram bago magtanghali sa araw ng tarwiyah. Okay? Sa araw ng tarwiyah. Dahil ito ay sunnah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng mga ulama, kapag ang tao na hindi niya iniiwan ang sunnah, ito ay mas malaking tsansa na ito ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang kanyang mga ginagawa, lahat ito ay nakaayon sa turo ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yujzi'u min baqiyatil haram wa yabitu bimina. Pwede ding mag-ihram kahit anong lugar dito sa haram. Kahit saan ka pa, basta dito sa haram, walang problema, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, ikaw ay malapit sa Makkah, malapit sa Kaaba, hotel tinitirahan mo malapit sa Kaaba, tapos mag-ihram ka doon malapit sa Mina, okay?
dahil may binibisita ka doon. Walang problema dito. Kumbaga ito ay tama din inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa yabitu bimina. At saka pagkatapos noon, sila ay pupunta na doon sa Mina. Okay? Ang Yaumut Tarwiyah, pupunta sila doon sa Mina, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pag sinabi dito, pagkatapos, sabi nila, matutulog sila sa Mina. So, ang ibig sabihin, kapag matutulog sila sa Mina, may mga ginagawa sila doon. Okay, unang ginagawa nila, kailangan nilang magtarbiya. Una pa lang, pagpasok nila ng ihram, pwede na silang magtarbiya hanggang sa pupunta sila sa Mina. Pagkatapos doon, ang gagawin nila dito sa mga as-salawatul maktuba, kailangan nilang magjama. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magkasar. Ang ibig sabihin magkasar, yung apat na raka'a, gagawin lang nilang 2 raka'a. Yun ang ibig sabihin ng kasar. So, hindi pwede dito sa pwede dito sa mga hujjaj. Pwede silang magkasar, hindi lang pwedeng magjama. Ang jama kasi yung 2 prayer pinagsama sa isang oras. So hindi yon pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pwede lang dito magkasar sila. So pagdating ng zuhur, doon sila magsasagawa ng prayer ng zuhur sa Mina, magkasar sila, magsala sila ng 2 raka'a. Magsala sila ng 2 raka'a. So, ang tanong dito, yung mga taga Makkah talaga, kailangan pala nila ba magkasar dito sa Makkah? So, may mga khilaf dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mga ulama, nagkaroon sila ng iba't ibang opinion. Ang unang opinion nila, ito ang rajih biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Palagay na natin sa panahon ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat taga Makkah at yung mga taong hindi taga Makkah, lahat sila magkasar dito sa sa Mina. Dahil ang Mina sa panahon ng ating mga mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pumunta dito sa unang khalifa, pangalawang khalifa, pangatlong khalifa hanggang sa ika-4 na khalifa, munfasila pa, hindi ito kasama sa tinatawag nilang Makkah, sa city ng Makkah. Hindi ito nakapasok. Kaya sabi nila, kahit yung taga Makkah, kailangan nilang magkasar. So sa panahon ngayon, sinabi ng mga ibang ulama, ang taga Makkah hindi pwedeng magkasar dahil ang Mina kasama sa city ng Makkah. Pangmasdan nyo, kung magpunta kayo dito sa Makkah, di ba? Ang Mina sa loob talaga ng Makkah, at saka may mga mabani, may mga buildings na ang mga hujjaj na nakatira diyan sa Mina. Kaya yung mga taga Makkah, kailangan nilang kumbaga hindi sila pwedeng magkasar sa panahon ngayon. Okay? At ang asar naman, doon din sila magsala ng asar, pero magkasar sila. Ang ibig sabihin, lahat ng prayer habang sila ay nasa Mina, magkasar sila, pero sa mga oras na kung saan tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi pwedeng hindi sunna yung magjama. Okay? At kailangan nilang magsala sa bawat oras na kung saan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at pinaliwanag ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dahil natulog sila sa Mina, sabi ng may akda, فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةٍ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَا وَيُسَنُّ أَن يَجْمَعَ بِهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيَقِفُ رَاكِبًا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ وَيُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَمِمَّا وَرَدَ فِيهِ. Yung pagpunta naman dito sa Arafah, dahil natulog sila sa Mina, sabi ng may akda, pagkasikat ng araw, yung sa susunod na araw, sa araw mismo ng Arafah, pupunta na sila sa Arafah. Kapag sumikat na ang araw, sa araw mismo ng Arafah, pwede na silang pupunta diyan sa Arafah. Okay? Pupunta diyan sa Arafah. Ang tanong dito,
May mga hujjaj, diretso na sa Arafah, hindi na sila mag-yawmut tarwiyah. Ibig sabihin, hindi na sila dadaan sa Mina. May mga ganon mga hujjaj na diretso dahil may mga guro, may mga mufti sila na sinasabi nila ito ay sunna lamang. Ano, tama ba ang kanilang pagsasagawa ng Hajj? Yes, tama po. Pero tulad ng sinabi natin, mas mainam pa rin kung kaya naman natin, hindi ba ang mga hujjaj ngayon nakabas naman at saka may tent din diyan sa sa Mina, kaya nilang gawin. So hindi ito mahirap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So mas mainam pa rin gagawin natin yung mga sunnah. Gagawin natin yung mga sunnah. So sinabi natin kapag nakatulog sila sa Mina, pag kinabukasan, kapag sumikat na ang araw, pupunta na sila sa Arafah. Okay? At ang buong Arafah ay kumbaga pwede tayong mag-standby doon. Wa kulluha mawqifun illa batna urana. Maliban na lang doon sa tinatawag nilang may isang lugar na doon na urana. Pero alam din ito ng mga mas'ul, yung mga pwede nating pagtanungan doon. Yung mga pulis, yung mga mas'ul kung saan na ina-arrange nila yung mga tao. Hindi din pinapasok nila doon yung mga tao. So, hindi na natin kailangan mangamba. Hindi natin kailangan mangamba dahil inshallah subhanahu wa ta'ala, ang mga tent natin sigurado na sa loob mismo ng Arafah. Sa loob mismo ng Arafah. So, yun ang sunnah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, dito, وَيُسَنُّ أَن يَجْمَعَ بِهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. Ito ang mga gawain naman sa Arafah. Dahil umaga tayo pupunta sa Arafah, sunnah sa atin, sa magsasagawa ng Hajj, yung pagsamahin ang dasal ng Zuhr at saka Asar doon sa isang oras. Paano natin gagawin ito? Pag dumating na ang Zuhur, mag-adhan na, tapos magsala na tayo ng zuhur ng 2 rak'ah. Ito ay kasar. At ijama na din natin, isama natin yung asar sa oras ng zuhur ng 2 rak'ah. Ibig sabihin, isang anong tawag dito? Isang adhan, 2 iqama. Isang adhan, 2 iqama. Ang gagawin lang natin dito, kapag mag-adhan na, after adhan, pwede na natin simulan ang pagkakama o kaya ng ikama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. So after doon, magsala tayo ng zuhur ng 2 rak'ah. After salam, mag-ikama uli. Okay? Magkamat tayo uli para sa asar. So after noon, wala na tayong ibang gagawin kung hindi yung manalangin na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pagdating ng asar, hindi na tayo mag-perform uli ng anong tawag dito, yung salatul asar, dahil nakapag-asar na tayo. Sabi ng may akda, wa yaqifu raqiban inda sakharati wa jabalir rahma wa yukthiru min ad-du'a wa mimma warada fihi. At yung manatili tayo dito na malapit sa Jabalur Rahma kung maaari. Kung hindi naman, dahil ito ay sasabihin na natin, talagang sobrang init mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So kailangan natin umiwas. May mga tao dito na nako-collapse dahil mas pinili nila yung lumapit dito sa Jabalur Rahma. Okay? So may mga tent naman tayo, kumbaga muhayya ang pagsasagawa ng Hajj ngayon. Yung madali talaga. May mga aircon, may mga tent. So bakit pa natin kailangan lumabas? Okay? Hindi naman kailangan. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at mas mainam dito na damihan natin yung panalangin sa araw ng Arafah. Kaya nga dito ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mag-ayuno. Uminom siya ng laban sa panahon na yon nung siya ay magsagawa ng Hajj, at pinapakita niya sa mga tao na hindi siya mag-ayuno upang may lakas siyang magdua, upang kumbaga hindi siya nahihirapan. Okay? Magdua, dahil ang dua, ang panalangin sa oras na yun, ito ay mahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mahalaga talaga. So ano ang mas mainam na dapat nating banggitin sa oras na yun?
Yung zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito ang zikir na mas mainam, ulit-ulitin natin sa araw ng Arafah dahil nabanggit ito sa hadith. Sabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yung pinakamainam na dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung panalangin sa araw ng Arafah. At ang pinakamainam na binabanggit ko sa araw ng Arafah at ang mga propeta na una sa akin, yung zikir na la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At pwede ka ring mag-ijtihad ng ibang mga dua, mga panalangin sa oras na yon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nung lumapit na lumubog ang araw, talagang ayaw na ng kanyang kamelyo. Kaya kailangan, kumbaga, parang naiintindihan natin doon sa camel ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dapat nang umalis papuntang Muzdalifah. Pero hinila pa rin ng ating mga propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na pabalik, kailangan manatili doon at manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating sayangin ang oras na ito. At nabanggit ko rin, may mga bid'ah, may mga innovation talagang hindi maiwasan natin na ginagawa ng ibang mga hujjaj diyan mismo sa Arafah. Una na dito, yung pagsigaw sa bundok ng Arafah. Sinisigaw nila ang isang pangalan na kung saan, sabi nila, ito ang dahilan para sila makapunta dito. Kumbaga, may kakayahan ang pagsigaw nila sa isang tao para makapunta dito sa Makkah. Ito ay pumasok sa shirk, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang mga gawain na ito ay bid'a, hindi pinahintulutan ng ating relihiyon. Kailangan nating iwasan ang mga ganitong gawain. Yung mga pamahiin ng ating mga ninuno, talagang walang basihan sa Quran at saka sa hadith at hindi ginagawa ng mga salaf, kailangan natin iwasan ang mga ganitong gawain dahil ang ating relihiyon may katibayan tayo. Ibig sabihin may dalil, tawqifiyah, hindi tayo pwedeng gumagawa ng ibada maliban na lang kung sinasabi ito sa Quran at saka sa hadith. So kailangan natin mag-ingat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan natin mag-ingat. May mga tao na ginagawa mismo ito diyan sa Arafah. Umakyat pa diyan sa bundok ng Arafah at sinisigaw ang mga pangalan. At meron pa sinusulat ang mga pangalan doon. At meron pa nagdala sila ng picture galing Pilipinas kung saan sila nanggaling. Tapos iniiwan doon mismo sa Arafah. Iniiwan nila yung mga picture. Meron pa picture ng kanilang mga kasintahan, ng kanilang mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So hindi ito tama. Kailangan talaga iwasan. Ako, sa tagal ko na dito sa Makkah, talagang sabihin na natin na 7 times ako makapag-hajj. Pero minsan hindi pa ako nakakyat diyan sa bundok ng Jabalur Rahmah diyan sa Arafah. Dahil iniiwasan ko magiging, kumbaga, sinasabi ng mga juhal, yung mga taong walang pinag-aaralan, si Ustad, umakyat naman diyan sa Arafah. Yun ang iniiwasan ko para hindi makapag-iktida sa akin ang mga tao. Ibig sabihin para hindi nila ako magawang, kumbaga, isang pamamaraan na kahit si Ustad na umakyat dyan. Kahit alam ko na pag umakyat ako, wala akong ibang intensyon. Wala akong ibang layunin kung hindi. Kumbaga, siyaha lang. Kumbaga, namasyal lang. Tinitingnan ko lang yung lugar. Yun lang ang layunin ko. Pero iniiwasan ko talaga ang maling pagkakilala ng mga tao, pagkakaintindi ng mga tao, yung sa isang gawain na hindi naman yun ang intention mo. Dito talaga,
ang mga guro, ang mga ustad, kailangan mag-ingat sa mga ganitong gawain. Okay? Dahil kapag sinabi natin, ustad, bakit mo yung ginagawa? Hindi, iba ang layunin ko. Pero tayong mga may pinag-aralan, dapat mag-ingat tayo sa mga ganitong gawain. Hindi lahat ng tao makakaintindi. Hindi lahat ng tao na nagtatanong. Ang iba kasi, ginagawa lang nila ayon sa nakikita nila. So, pag Islam kasi, Muslim tayo, ang nararapat sa atin kung wala tayong pinag-aralan, dapat magtanong. Pero kahit ito ay may kaida, may sinasabi na iyon ang dapat mong gawin, marami pa rin hindi gumagawa. Qala jalla wa ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Talagang kailangan natin magtanong sa ating mga scholars kapag hindi natin alam ang isang bagay. Pero karamihan talaga sa mga tao, gumagawa lang ng isang ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala base doon sa nakikita nila. Kaya tayong mga guro, kailangan nating iwasan kahit pa ito ay nakakabuti sa atin kapag hindi naman ito, kumbaga, obligado at may mga darar, may mga maling paniniwala. Kapag ginagawa natin ito, kailangan nating iwasan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. O kaya dapat natin ipaliwanag sa mga tao. Pwede tayong umakyat doon at pwede tayong mag-live. Halimbawa, papaliwanag natin sa mga tao na ang mga ganitong gawain hindi nararapat, hindi pwede, dapat nating iwasan para naman yung mga tao may alam sila kapag pumupunta sila dito. So yun lang ang mga iba't na-observe ko base sa akin obserbasyon na mga innovation, mga bid'a na kung saan nangyayari dito mismo sa bundok ng Arafah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, kapag tayo ay magsasagawa ng Hajj, sapat na siguro sa ating tent, doon tayo manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naman ito, halimbawa na hindi na hindi na mainit ang araw, pwede tayong lumabas konti, doon tayo magdua para makapag-concentrate tayo. Walang problema dito, pero ang ating layunin talagang umiiwas sa mga maling gawain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, yun ang dapat natin gawin sa araw ng Arafah. Lahat ng gusto mo sa buhay dito sa mundong ito at sa kabilang buhay, ipanalangin mo na doon sa Yawmu Arafah. Sa Yawmu Arafah. At saka, mas mainam din yung mga kamag-anak mo, yung mga magulang mo na nauna na sa atin, yung mga namatay na, talagang kailangan natin isama sa ating mga panalangin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, yon ang ating gagawin. Waman waqafa walau lahdatan min fajri yawmi Arafa ila fajri yawmin nahri wa huwa ahlun lahu sahha hajjuhu wa illa pala. Ito kung saan ang oras na pananatili doon sa Arafah, tinatawag nilang wukuf. Ang wukuf, yung pananatili natin doon sa Arafah, kasama ito sa haligi ng Hajj. Ang haligi ng Hajj, una na dito yung an-niyah, yung intention natin. Pangalawa, yung pagtigil natin diyan sa Arafah, yung pananatili natin diyan sa Arafah. Dahil sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ang pagsasagawa ng Hajj, ito ay Arafah. Ibig sabihin, kailangan natin pumunta diyan sa Arafah, sa araw ng Arafah mismo. So, pangatlo, sa Arkanul Hajj, sa haligi ng Hajj, yung tawaful ifada o kaya tawaful Hajj, yung pagsasagawa ng tawaf. Okay? So, pagsasagawa ng tawaf. Pang-apat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung pagsasagawa ng sa'i. Ito ang apat na kumbaga haligi ng Hajj. Kapag nagawa mo ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang yung Hajj, tinatanggap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kapag may mga obligado na naiwan mo, mababawasan lang yung gantimpala. Pero ang Hajj, ito ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So, insyaallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin din natin yung mga ibang pagkakamali biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dito, sabi dito, ang sino mang manatili diyan sa Arafah kahit sandali lang, ha? Kahit sandali lang, walau lahdha, mula sa madaling araw ng araw ng Arafah hanggang sa madaling araw sa araw ng Eid, dahil kapag sinabi natin ngayon araw ng Arafah, kinabukasan araw na yon ng Eid. So ikasampung araw na yon ng araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. So yon, kahit ito ay madali lang, ibig sabihin kahit sabihin na natin 5 minutes, 1 minute, o kaya dumaan lang diyan sa Arafah, sa pagitan ng mga oras na ito, mula sa madaling araw sa araw ng Arafah hanggang sa madaling araw sa araw ng Eid, okay? At siya, sabi dito, wa huwa ahlun lahu, at siya ay kwalipikado. Ibig sabihin, hindi siya baliw, Muslim siya, okay? Valid sa kanya ang pagsasagawa ng Hajj, sahha hajjuhu. Ibig sabihin, tanggap ang kanyang Hajj. Ang pagsasagawa ng Hajj, ito ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Wa illa fala. Kung hindi naman, hindi ito tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, dumating siya diyan sa sa araw ng Arafah. Okay, Yaumut Tarwiyah. Okay, ikawalong araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Pumunta siya diyan sa Arafah. Tapos umalis na. So hindi tama ang kanyang pagsasagawa ng Hajj. Hindi ito tinatanggap. Kailangan siyang bumalik sa araw mismo ng Arafah. O kaya sa pagitan ng 2 oras na ito, mula sa madaling araw ng Arafah hanggang sa madaling araw ng Eid. Okay? So sabihin na natin, Yaumul Eid, sa araw ng Eid mismo. Okay? Sa araw ng Eid mismo. Bumalik siya, pumunta siya diyan sa Arafah, tapos umalis na. Hindi pa rin tinatanggap ang kanyang Hajj dahil mali ang kanyang oras na pagpunta doon sa Arafah. Kailangan sa pagitan ng oras na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Wa man waqafa naharan wa dafa'a qabla al-ghurubi wa lam ya'ud qablahu fa alayhi damun. Wa man waqafa laylan faqat fala. Ito bilang isang paalaala lang, ang sabi dito, ang sino mang nanatili doon sa Arafah sa maghapon, ngunit umalis siya bago lumubog ang araw at hindi siya bumalik, okay? Kailangan niyang mag-alay ng hayop o kaya magkatay ng hayop bilang isang parusa. Bilang isang parusa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. Pero kung sa gabi lang, halimbawa doon siya nananatili, gabi lang, o wala siyang parusa. Halimbawa, pumunta diyan sa Arafah. Okay? Sa araw mismo ng Arafah. Dahil ang sunnah, sinabi natin, pag sumikat na ang araw ng Arafah, di ba ang mga Hujjaj galing sa Mina, pwede na silang magpunta diyan sa Arafah. Tapos, bago lumubog ang araw, umalis sila papuntang Muzdalifah. So dito, ang kanilang Hajj tinatanggap. Ngunit may penalty sila. Kailangan nilang magkatay ng isang hayop, ng isang kambing, bilang isang parusa. Dahil, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pananatili sa Arafah, rukun, haligi. Ang pananatili sa Arafah hanggang sa lumubog ng araw, obligatory. Okay? So kapag ikaw ay nanatili sa Arafah, tapos umalis ka bago lumubog ang araw, ang nagawa mo lang, rukun. Ibig sabihin, ang Hajj mo tinatanggap. Pero ang naiwan mo, yung obligatory. Kailangan kang magbayad ng isang tupa. Mag-alay ng isang tupa. Okay? Magkatay ng isang tupa bilang isang parusa. So, hindi ibig sabihin na hindi tinatanggap ang iyong Hajj. Ngunit, nababawasan lang ang iyong gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, waman waqafa laylan faqat fala, ibig sabihin, pero kung halimbawa, sa gabi na siya doon magpunta, after lumubog ang araw, bago siya nakarating sa Arafah,
tapos nananatili siya doon mga ilang sandali, ito ay walang parusa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang may parusa dito, yung magpunta diyan sa Arafah, sa araw mismo, tapos umalis papuntang Muzdalifah bago lumubog ang araw. So dito may napansin ako sa mga sheikh, ang mga ang mga mas'ul, yung mga dito taga Saudi Arabia, yung mga nag-arrange ng mga sasakyan diyan sa Arafah, talagang hindi nila ito ginagawa. Pero yung mga sheikh, subhanallah, dahil sila ang may control sa kanilang mga bus, okay? Talagang pinapabihis nila yung mga yung kanilang mga jamaa bago lumubog ang araw, yun, nasabas na sila at pupunta na sila diyan sa Muzdalifah. Ito ay mali. Mali mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan nilang magkatay ng isang tupa, ng isang kambing dahil naiwan nila ang obligatory. So ang na-experience ko, ang mga jamaa dahil talagang before pandemic mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at talagang sobrang dami ng tao dahil parang open. Sa panahon na yon, may ID ka lang, sapat na, inshallah subhanahu wa ta'ala. Obligado pa rin ang pagkakaroon ng tasrih dahil ito ay utos ng government. Ngunit may mga ewan ko lang kung may tinatawag dito na exemption, yung istisnaat. Ngunit pinadala kami galing sa Wizara Islamiyah sa Riyadh bilang isang da'i. So ang ginagamit lang namin ID sa mga oras na yon, at para makapag-Hajj kami, magkatay na lang kami ng isang tupa at pagpasok namin dito sa Makkah, sa Yawmut Tarwiyah, doon na lang kami magsasagawa ng ihram. So ang ginagawa namin, magkatay kami ng tupa. Sayang naman sabi namin na bilang isang da'ya tapos pupunta diyan sa Arafah, sa Mina, sa Muzdalifah, hindi makapag-Hajj. So gumagawa kami ng diskarte. Sobrang dami ng tao sa mga oras na yon. Grabe mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya dito ay yung mga sheikh kailangan nilang mag-ingat sa ganitong sitwasyon. Kailangan nilang mag-ingat. Unang-una na dito, yung amana. Ang amana na ipinagkatiwala sa kanila ng mga tao. At ang amana, alam naman natin, ito ay pananagutan natin sa araw ng Allah, sa araw ng, kumbaga, sa last day, sa araw ng paghuhukom mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ay tinatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkatiwala namin sa iyo, bakit mo na, kumbaga, ginagawa mo lang business, halimbawa yung pagsasagawa ng Hajj. Although lahat ng mga ito ay business. Kahit sinabi pa nila kami ay tutulong, oo, sabihin na natin na tumutulong sila, pero ang unang layunin nila business. Wallahi, ito ay business mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit iba-iba rin ang yung ugali ng tao. Kahit business pa ang kanyang layunin, talagang may mga tao na mabuti, mabuti ang kanilang yung pag-asikaso sa kanilang mga jamaa. So yun ang pipiliin natin. At mabuti ang kanilang pag-asikaso sa kanilang mga jamaa, kahit pa ito ay business, walang problema dito. Ito ay halal naman, walang problema dito. Ang problema lang dito, business na ang layunin tapos pinabayaan pa ang jamaa. Yun ang problema. Pero walang problema dito kahit business, tapos maganda ang pakikitungo nila sa mga jamaa. Pangatlo, yung alam nila yung mga gawain sa Hajj. Para wala silang pananagutan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay malaking pananagutan. Una-una na dito sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ang pinagkatiwala sa iyo. Sumama ang isang tao walang kaalam-alam. Tapos pinagkatiwala sa iyo, lalong-lalong yung mga matatanda, subhanallah. Pinagkatiwala sa iyo. Okay? Tapos yung ginagawa mo lang na hindi tama. Okay? Kailangan talaga mag-ingat sa mga ganitong sitwasyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma yadfa'u ba'da al-ghurubi ila Muzdalifah bi sakinatin yusri'u fil fajwa wa yajma'u biha bainal isha'ain wa yabitu biha. Tayyib. Nabanggit na natin, kailangan natin bago tayo umalis galing Arafah, kailangan nakalubog ang araw ha. Nakalubog ang araw. Okay? Pagkalubog ng araw, tapos pupunta na tayo sa Muzdalifah. Thumma yadfa'u ba'da al-ghurubi ila Muzdalifah. Pupunta na sa Muzdalifah. Okay? Sabi dito, bisakinatin. Yung kalmado lang, dahan-dahan. Okay? Maliban na lang dito, yusri'u fil fajwa, kung may malawak na lugar o kaya espasyo, pwede nating bilisan yung pagpunta diyan sa Muzdalifah. So, karamihan ngayon, halos lahat ang mga Hujjaj, lalong-lalo na yung mga legal, talagang nasa bus. Okay? Bus ang kanilang sinasakyan. So, wala namang problema dito inshallah subhanahu wa ta'ala dahil may maraming mga matatanda, pero yung mga taong maglalakad dapat kalmado lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa pananampalatayang Islam. Okay? Dahil ito ang utos ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Alaikum bis-sakina, as-sakina, as-sakina." Kalmado lang kayo, kalmado, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Okay? Tayyib. Wa yajma'u biha bainal isha'ain wa yabitu biha. So, ano ang ating gagawin pagdating natin sa Muzdalifah? Pagdating sa Muzdalifah, kailangan natin magdasal doon. Pagsasamahin na natin ang dasal ng Maghrib at saka Isha. Okay? Magdasal tayo ng Maghrib sa gabi ng Muzdalifah. Pagdating natin diyan sa Muzdalifah, kahit anong oras pa, kahit mga alas 9, alas 10, 11 o'clock, walang problema dito. Basta pagdating natin sa Muzdalifah, kailangan natin maghanap ng tubig. Kung wala tayong wudu, wala tayong ablution, kailangan natin mag-wudu. Okay? At magsala ng Maghrib. Magsala ng Maghrib. After ng Maghrib, magkama uli, okay? Mag-ikama uli at magsala ng Isha ng 2 rak'ah. Jam'an wa kasran ta'khir. Ito ang sinasabi ng mga ulama. Sinasabi ng mga ulama. Tayyib, kailangan natin magsala ng Maghrib at saka Isha. So, bukod doon, ano pa ang ating gagawin? Ang ating gagawin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpahinga. Magpahinga. Wala tayong ibang gagawin. Dahil ang mga sahaba at ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wala silang ibang ginagawa sa mga oras na yon. Walang specific na ibada talagang ginagawa diyan sa Muzdalifah. Wala. So ang ating gagawin after magsasagawa ng dasal, Maghrib at saka Isha, tayo ay matutulog doon ng kaunti. Okay? Ng kaunti. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walahu ad-daf'u ba'da nisfil layl wa qablahu fihi damun. Kausulihi ilayha ba'da al-fajr la qabla. So, anong oras tayo pwedeng umalis galing Muzdalifah papuntang Mina? So sinabi dito, pwede nang umalis sa Muzdalifah pagkalipas ng hating gabi. Pagkalipas ng hating gabi. Kung umalis man ito na bago hating gabi, ito ay may parusa din na pag-aalay ng hayop. Yung pagkatay ng isang tupa, may parusa dahil kasama ito din sa obligatory, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang obligatory, yung pananatili natin dyan sa Muzdalifah hanggang sa kalahating gabi. Okay? Yon ang obligatory. Ang sunnah hanggang sa umaga. So, ang tao, kapag pumunta dyan sa Muzdalifah, tapos umalis, bago magkalahating gabi, kailangan niyang magbayad ng isang tupa o kaya isang hayop na para ialay bilang isang parusa sa kanyang pag-iwan sa obligatory ng Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, faida salla subha, tapos, ang sunnah kasi, tulad ng nabanggit ko, ang pananatili dyan sa Muzdalifah hanggang sa madaling araw. Hanggang sa madaling araw. Kung nakapagsala naman tayo sa salatul
anong tawag dito, sa Salatul Fajar, pwede natin pupunta tayo doon sa tinatawag nilang Mash'arul Haram. At tapos fawaqafa. Ang tao doon mag-standby talaga doon. So ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin ko lang ng kaunti para hindi natin hinahanap ang lugar na ito. Ito ay sa Muzdalifa na rin, may masjid doon na malapit dahil nahihirapan tayo at baka mawala pa tayo at ito ay sunna lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa panahon natin ngayon, parang mahirap sa atin na ito ay puntahan. Okay? Mahirap mga kapatid sa pananampalatayang Islam dahil ang bus diyan, kapag tayo ay nakabus, parang malapit lang tayo sa bus. Ang bus sa loob mismo ng Muzdalifa. So pwede tayong magpahinga diyan, malapit sa bus at saka may lugar diyan na specific sinasabi sa atin ng mga masulin. Ngunit dahil sandali lang tayo diyan sa Muzdalifa, siguro ang mga tao diyan yung dinadala nila sadyada sapat na. Dahil may mga ang pananatili natin diyan siguro mga 3 oras hanggang sa 4 na oras lang. 'Yon ang pinakamatagal. Dahil sa sobrang dami ng tao, kailangan natin umalis after kalahating gabi. Okay? So dito, okay. May mga gagawin pa tayo diyan sa Muzdalifa. Yung pagpulot natin ng bato mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kailangan natin kukuha ng 70 bato, maliliit na bato. Yung parang maliit talaga, tinatawag nilang kasing liit ng isang buto ng ano, pwede natin sabihin na yung chickpeas. Yung maliliit talaga, okay? Parang hulen, yung maliliit na hulen, parang ganon. Magkuha tayo dyan 70 bato, okay? Sa Muzdalifa. At saka kahit saan lugar wala namang problema, pero ito ang para hindi natin maiwan, hindi natin makalimutan, magkuha tayo diyan ng 70 bato na maliliit. Ilagay natin kadalasan ilalagay yan sa mga plastic ng mineral water, yung maliliit na mineral water ilalagay diyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil after diyan, pagpunta natin diyan sa Mina, kailangan natin magbato diyan sa Mina sa tinatawag nilang Jamratul Aqaba. Jamratul Aqaba. So nangyayari 'yon sa araw mismo ng anong tawag dito? Sa araw mismo ng Eid. Sa araw mismo ng Eid. So ang mga Hujjaj hindi na magsasala ng Eid. Dahil ang ginagawa nila, umalis sila galing Muzdalifa papuntang Mina upang magbato diyan sa Mina, tinatawag nilang Jamratul Aqaba. So, ang unang bato natin diyan sa Mina, pagdating natin, 7 beses lang. 7 beses lang. Yung mga bato na natitira sa atin, gagamitin natin yon sa susunod na araw. 11 days, 12 days, at saka 13 days ng Zulhijjah. Pero sa araw mismo ng Eid, bale 7 beses lang ang gagamitin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi dito, sabi ng may akla, ramaha bi sab'i hasayatin muta'aqibatin yarfa'u yadahu hatta yura bayadu ibtihi wa yukabbiru ma'a kulli hasatin. So ang ginagawa dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamamaraan daw ng pagbato, diyan sa Mina, kailangan magkasunod-sunod, okay? Kailangan magkasunod-sunod at itataas ang kamay habang nagtatapon, habang binabato natin ang Jamratul Aqaba, okay? At magbigkas tayo o kaya magsasabi tayo ng Allahu Akbar. Na bawat bato ibinato natin doon kung saan ang Jamratul Aqaba, ang babanggitin natin yung salitang Allahu Akbar. Wala nang Bismillah Allahu Akbar. Hindi na, takbir lang. Allahu Akbar. Bawat bato Allahu Akbar. Okay? Tapos sabi dito,
o yukabbir. Wala yujizi ramyu bighayriha, at hindi pwedeng gumamit ng ibang bagay maliban sa bato. Halimbawa, kahoy ang binabato mo doon, lupa ang binabato mo doon. Hindi pwede. Kailangan talaga bato, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wala biha thaniyan. At kapag ito ay halimbawa na nagamit na ng ibang tao, hindi rin pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Watangkati o talbiyatu qablaha, at ihinto natin yung pagbigkas natin ng talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Okay? Yung pagbigkas ng talbiya, simula pa ito na pag-alis natin galing Makkah papuntang Mina, hanggang sa Arafah, hanggang sa Muzdalifah, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung talbiya natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, labbaik, yung ila akhirih, yun kailangan tuloy-tuloy pa rin yun. Okay? So, ang pagbato natin dito sa Yawmul Eid, sa Jamratul Aqaba, kailangan natin ihinto yung talbiya para tayo magbato diyan sa Mina. Okay. So, ang sabi dito, wayarmi ba'da tulu'i syamsi wa yujzi'u ba'da nisfil layl. Yung pagbato daw, yung sunna, kailangan, di ba, pupunta tayo diyan sa Mina, galing Muzdalifah, kailangan daw, yung, ang sunna dito, kailangan, sumikat na ang araw, okay? Pagkasikat daw ng araw, pwede na tayo magsimula sa pagbato. So, parang mahirap yon, parang mahirap. Dahil minsan naka-schedule tayo. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wa yujzi'u ba'da nisfil layl. Ito ay, kumbaga, pwede na rin, sabi dito, sabi ng may akda, pagkalipas ng hating gabi. Walang problema. Halimbawa, galing tayo sa Muzdalifah papuntang Mina. Kung may oras tayo, pwede tayong diretso magbato diyan sa Jamratul Aqaba sa Mina, kahit na nakalipas na ang kapag nakalipas na ang hating gabi, walang problema dito, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pero kung wala tayong pagkakataon, tapos diretso tayo diyan sa ating tent sa Mina, mas mainam na ang pagbato natin pagkasikat ng araw sa araw ng Eid. Ito ang sunna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pero hindi ko lang alam, kasi may mga tanzim. Kailangan natin sumunod sa patakaran kung saan inaayos ng mga masulin diyan sa Mina. May mga patakaran sila. Wala tayong magagawa kundi sundin ang kanilang patakaran. Tayyib. So, may sasabihin lang ako dito, kaunti. Kadalasan, nakikita natin sa mga video, ang binabato diyan daw ay si Satanas, yung Satan, kung saan yung layunin nila talagang si Satanas ang binabato nila. Kaya gigil na gigil ang ibang tao. Gigil na gigil dahil daw naiinis daw sa Satan. Naiinis daw kay Satanas dahil dito gigil na gigil sila. Hindi dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi tama. Hindi tama. Hindi ito ang layunin natin. Ang layunin natin, magbato tayo diyan sa Mina dahil ito ay pinag-uutos ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at nagawa nila ito kasama sa gawain ng Hajj. Yun. Pero ang unang kwento dito, talagang ang binabato diyan talagang si Satanas, dahil sa panahon ni Abraham alayhi salam, parang gusto niyang katayin ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Kaya nangyari ito. Pero sa ating ang umma ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hindi 'yon ang layunin natin. Ang ginagawa ng mga ibang tao na nangyayari, halos gigil na gigil sila para batuhin si Satanas diyan sa Mina, hindi 'yon tama, hindi 'yon ang tunay na layunin. Kaya mag-ingat tayo sa mga nakikita natin sa video. Okay? Ang iba kasi,
bumubuelo pa. Pumunta diyan sa kung saan ang pinakadulo sa Jamarat, sa diyan sa Mina, tapos bumubuelo pa para lang, kumbaga, para lang maibato niya si Satanas. Hindi 'yon tama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Kailangan natin iwasan ang mga ganitong gawain, ang mga juhal, yung mga mga mangmang na walang alam, tapos pinupursigi nila ang kanilang mga sarili na kahit may nagtuturo sa kanila, parang hindi nila ito tinatanggap. So ngayon, ang layunin lang natin, ito ay gawain ng Hajj, kumbaga, na sumunod lang tayo sa utos ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So, ang gagawin natin, kada bato natin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Babatuhin natin. Kailangan doon mismo nakapasok ang ating maliit na bato mismo doon sa tinatawag nilang kasi may ano doon may bakod din yon, kailangan nakapasok talaga doon. Okay? So iyon ang ginagawa nila, dahil kapag nagamit na ito, ang bato na ito, hindi mo pwedeng gamitin ulit dahil nagamit na eh. So maglagay sila ng bakod, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So siguro mga 1980s, 1970s, mga ganyan, wala pang bakod. Nasa baba pa ang Jamarat. Nasa baba pa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngunit sa kumbaga, dahil sunod-sunod na ang mga tao, nagsidatingan na dito, dumadami na ang mga tao, nag-ijtihad ang mga ulama. Ang mga ulama nagkaroon ng opinion diyan sa Darul Ifta sa Riyadh. Ang iba hindi sang-ayon sa paglalagay ng yung mga floor diyan sa sa Mina, sa Jamarat, dahil siguro 3 floor yun. Hindi yung ibang mga ulama hindi sang-ayon, ngunit kalaunan sumang-ayon din sa isang ra'yi, sa isang opinion ng tanyag na scholar dito sa Saudi Arabia, dahil sabi niya ito ay mabuti dahil maiiwasan ang traffic, ang ziham, dahil sa dami ng tao. Ganon din sa pagtatawaf at saka sa'i diyan sa Masjidul Haram. Kahit nasa pangalawang palapag ka pa, pangatlong palapag, wala namang problema dito dahil ito ay sinangayunan ng mga ulama. Dahil kung hindi, talagang nangyayari talaga yung stampede diyan sa pagtatawaf. So, minsan maraming nako-collapse, minsan maraming namamatay. Kaya ang mga ulama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, humahanap sila ng paraan para lang makapagsagawa tayo ng ibada na walang kahirap-hirap. Okay? Walang kahirap-hirap. So pagkatapos doon, sabi ng may akda, thumma yanharu hadyan in kana ma'ahu wa yahliku aw yukassiru min jami'i sya'rihi wa taksuru minhu al-mar'atu umulatan. Tayyib, pagkatapos noon, pwede ka nang mag-alay ng hayop. Pwede ka nang magkatay ng hayop, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, tayo sa panahon natin ngayon, hindi tayo ang magkakatay. Okay? Mag-tawkil lang tayo, inuutos lang natin sa ibang tao dahil tayo ay bumibili lang, di ba? Bumibili lang tayo, inuutos lang natin ito sa mga tao na upang pagkatiwalaan natin. Dito sa kambing na kinakatay o hayop na kinakatay, naalaala ko tuloy na may nagbebentang kambing na tag 180 bawat isa. So kami, mga estudyante, alam nyo naman yung mga estudyante, talagang yung allowance namin minsan na-short pa, lalong-lalo kapag may asawa ka. Kasi 10,000 lang yun 10,000, 10,000 pesos lang yun. Maghanap kami ng ibang pagkakitaan namin pag diyan kami sa Makkah. So nagbebenta kami ng kambing, binibili namin ng 180. Binibili namin ng 180 doon sa mismo sa taong na nakilala namin, may 180 daw siya mabibili.
Tapos maghanap kami ng mga pagkakitaan, mga 250, 230, mga ganyan. Kumikita kami sa isang kambing na mga 30 riyals, mga ganon. Pagkaraan ng isang taon, may kaibigan ako, nag-aral diyan sa Qura, talagang pinupuntahan nila lahat ng bentahan ng kambing dito sa Makkah at sa labas ng Makkah. Wala tayong makikita na 180. Ang pinakamababa, 350. Yung pinakamaliit talaga, yung presyo ng kambing, 350, meron din na 300. So, ang mga taong ganyan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, manloloko. So, ibig sabihin kami ay naloko sa mga oras na yon. Pero, hindi namin kasalanan kasi kami ay, kumbaga, na hindi namin alam. Hindi namin alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ma'dzur kami sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ay niloko lang. Okay? Ang taong ito, isang estudyante din, isang ulama, nakatira ngayon sa Davao at may mga bahay, may mga sasakyan. Subhanallah. Halos libo-libong taong naloko niya sa panahon ng Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang amana kasi, hindi yan tinitingnan kung ikaw ay isang ustad, walang pinag-aralan. Talagang kung maganda ang pakikitungo mo, maganda ang iyong layunin, maganda ang iyong mapagkatiwalaan ka, walang problema sa amana. Pero kahit ikaw ay isang ustad pa, isang may alam, kahit kung hindi ka mapagkatiwalaan, talagang problema ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako, kumbaga, nakasali ako doon. Siguro isang taon, isang beses lang. Sobrang 100 na yung na-collect ko sa mga hujjaj dito mismo sa Saudi Arabia. Ngunit ako ay magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi ko alam, talagang mapasakan niya yung kasalanan. Mapasakan niya yung kasalanan. Doon namin kukunin sa kanya biidnillahi subhanahu wa ta'ala pagdating ng panahon sa araw ng paghuhukom sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kailangan na, sinasabi ko lang ito dahil kung may makikita kayong mura, huwag kayong basta-bastang maniniwala. Ito ay panloloko, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit magbayad pa kayo ng mahal, basta sigurado naman, walang problema dito biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay? So after doon, kailangan natin magputol ng buhok, yung maggupit ng buhok. Okay? Maggupit ng buhok, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dito sa lalaki, dito, yukassiru min jami'i sya'rihi. Lahat ng, kumbaga, puputulin lahat ng kanyang buhok. Hindi, may nakikita tayong mga kalalakihan, talagang kaunti lang ang kinukuha nila, ang ginugupit nila sa kanilang mga buhok. Hindi ito tama. Hindi pa rin ito matatawag na taksir. Ibig sabihin yung paggugupit. Sabi ng mga ulama, sinabi ni Sheikh Shu'air Abdussalam Shu'air, ano ang dabit, paano mo masasabi sa isang tao magtaksir siya sa umrah at saka sa hajj? Pag nakikita mo ang tao na parang naobserba mo doon sa kanya na, anong tawag dito? Nakapaggupit siya, pwede natin sabihin na ito ay taksir. Pero may mga tao na kaunti lang ang kinukuha sa kanilang buhok, kapag tinitingnan mo sila, hindi mo na-observe sa kanila na nakapaggupit na. Ibig sabihin, hindi ito tama. Ang ganitong gawain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una na dito, yung mga tulabul ilm. Talagang ginagawa nila ito. Ang mga tulabul ilm, mag-umrah, mag-hajj, hindi magugupit. Kaunti lang ang kinukuha nila. Sabi ko, ang mga taong ito, siguro hindi magbasa. Kahit may iba't ibang opinion pa ang mga ulama dito, kapag ibada ang pinag-uusapan, samba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dapat doon tayo sa sigurado. Doon tayo sa sigurado. Okay? Na kailangan kapag ibada ang pinag-uusapan, doon tayo sa sigurado. Halimbawa, diyan sa Zakatul Fitr, kung saan nangyayari ito pagkatapos ng Ramadan.
Ang mga ulama nagkaroon ng iba't ibang opinion. Sabi nila pwede pera. Sabi ng iba hindi pwede. So nag-ittifaq na magkaisa ang mga ulama kapag bigas ang binibigay, tinatanggap. So nagkaroon ng opinion ang mga ulama kapag pera, may mga opinion na hindi tinatanggap. Saan ka? Doon ka sa sigurado mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sabi ko talagang inuulit ko talaga ang ganitong payo kapag ikaw ay isang estudyante, kailangan model ka sa harap ng mga tao. Pwede ka magiging kudwa ka. Kumbaga, na sinusunod ng mga tao sa tamang landas. Kahit pa ikaw ay nakagawa ng kasalanan, kailangan magtago ka. Para walang makakita sa iyo maliban lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan mabuti lang ang nakikita nila sa iyo. Okay? Kaya nga nangyayari ang mga ganitong sitwasyon dahil sa mga ulama, mga tulabul ilm na ginagawa nilang parang kumbaga nagtasahol sila. Ang ibig sabihin, parang wala lang sa kanila ang mga ibada na basta nagawa lang. Okay? Okay? Kailangan putulin ang lahat ng buhok, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero kapag anong tawag dito, yung halq naman, talagang tinatanggal lahat ang buhok sa ating ulo. Talagang gilid ang ginagamit o kaya yung yung matalim na kutsilyo, okay? Matalim na kutsilyo. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tungkol naman sa babae, pwede isang kasing haba lang ng dulo ng ating daliri. Ibig sabihin, 1 inch lang. Watak surumin hulmar ato umula. Pwede nito sa mga kababaihan, ang puputulin lang nila kaunti sa kanilang mga buhok. Okay? Isang 1 inch lang pwede na biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Thumma qad halalahu kullu shay'in illa nisa. Ito ang tinatawag nilang tahallulul awwal, yung unang pagtahallul kung saan back to normal na ang isang magsasagawa ng Hajj, ngunit maliban lang sa pakikipagtalik sa kanilang mga asawa. Okay? Sabi dito, pagkatapos nito, pwede na niyang gawin ang lahat ng ipinagbabawal sa ihram, yung mga nabanggit natin, mga mahdurat sa ihram, maliban lang doon sa gawaing mag-asawa, yung pakikipagtalik sa asawa. Talagang dapat itong iwasan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, pag lalaki, pwede nang magpalit ng damit, pwede nang gumagamit ng perfume. Ang babae naman, pwede nang gumagamit ng kuffazain, yung gloves, at saka lahat-lahat, back to normal na, maliban lang doon sa pakikipagtalik o kaya gawain ng mag-asawa. Tayyib. Wal halqu wat taksiru nusukun la yalzamu bi ta'khirihi damun wala taqdimihi ala rami wan nahar. Parang okay na dito insyaallah subhanahu wa ta'ala, pero ang pinopoint ko lang dito, sabi dito wal halqu wat taksir nusukun. Ano bang ibig sabihin? Ang pag-ahit daw o paggupit ng buhok, ito ay bahagi ng pagsamba. Tingnan niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bahagi daw ito ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagi ng pagsamba. Kapag ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat natin pagbutihin. Hindi tulad ng mga ibang gawain, dyan, lalong-lalo na yung mga tulabul ilm, kaunti lang ang tinatanggal nila sa kanilang mga buhok. At yung mga awamun nas naman, yung mga tao naman, tinitingnan nila, kahit si ustads, ganon din ang ginagawa. So, may mga kaibigan ako at may mga tao rin na nagpasama sa akin sa umrah, talagang sinasabihan ko, kahit ayaw magkalbo, sabi ko, tanggalin mo ang lahat ng buhok mo. Kasi isang beses lang ito na gumagawa tayo ng ibada, tapos mas inuuna pa natin yung ang ating pagnanasa kaysa sa pagsasagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang sinasabihan ko kahit sino pa. So, hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukas biidnillahi subhanahu wa ta'ala, bilang huling lecture na natin,
doon na kayo magtanong inshallah subhanahu wa ta'ala bukas kung may mga katanungan kayo inshallah subhanahu wa ta'ala. So, ang kukunin lang natin bukas, yung pagpunta natin diyan naman sa Kaaba, pagsasagawa ng tawaf at saka sa'i, and after doon inshallah subhanahu wa ta'ala matatapos na ang ating lecture. So, kung may natira pa tayong oras, so babasahin natin yung Udhiyah, Kitabul Udhiyah, tungkol doon sa pagkakatay ng mga hayop. At inshallah subhanahu wa ta'ala, kung may oras tayo, ganon din ang akika biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Dahil napapaloob ito sa Kitabul Hajj. Yung pag may bagong silang, kailangan natin magkatay ng isang kambing o kaya dalawang kambing kapag lalaki. Inshallah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم. Ulitin ko, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. At doon nagtatapos ang ating ika-7 muhadara patungkol sa pagsasagawa ng Hajj. At inshallah, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, sikapin po natin na makapag-attend sa ating last na muhadara bukas. So ang oras ng ating muhadara bukas ay 1:30 PM hanggang 3 PM Philippine time. So hapon po dyan sa Pilipinas. At 8:30 AM naman hanggang 10 AM Saudi time. So inshallah, sikapin natin mga mahal na kapatid na maka-attend tayo. Dahil yun na yung ating last na muhadara at doon na magtatapos ang ating dawra sa pamamaraan ng pagsasagawa ng Hajj ayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, muli kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo, at gantibalaan ang bawat isa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsusumikap na magsaliksik ng kaalaman sa Islam, lalo't higit sa ating topic patungkol sa Hajj, dahil ito ay napakahalaga, dahil ito ay kabilang sa 5 haligi ng Islam. So, bismillah subhanahu wa ta'ala, hanggang dito na lamang po. At inshallah, ay magsama-sama muli tayo bukas para sa ating last na muhadara. So, sikapin natin maka-attend at i-invite po natin ang iba pa nating mga kakilala, ating mga relative, kaibigan, kamag-anak. So, i-share po natin yung link ng ating meeting nang sa ganon ay maraming maka-attend, at maraming ang matuto ng tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng Hajj. At dahil sumobra na rin tayo sa oras, so inshallah, kung mayroon kayong katanungan, ay maaari ninyong itanong bukas, sa ating last na muhadara. So hanggang dito na lamang. Nasallallahu tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.